To Allah belongs the universe, so beautiful. The planets, stars go floating past, obeying His will. To Allah belongs the earth and sky, so wonderful. All the oceans wide, the mountains high, the animals. Looking at the sky, so many million miles over space and time, there is only one God. From a treetop, watch the sun start through a dewdrop. There is only one God. There is only one God. Praise be to Him. My life is His. Glory be to Him. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Unang-una, kami po'y nagpapasalamat ang Al-Munawwara Islamic School, lahat ng parents, estudyante at mga guro sa gumawa ng video na ito at sa mga taong nanonood, inshallah. Ang Al-Munawwara Islamic School, sinatawag namin AMIS, ito po ay pinatayo sa kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nung kami nag-isip, ano po ang pangalan namin gamitin? So lahat yon ay nakapokus sa kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ang ibig sabihin ng AMIS, A as in Allah, M as in Muhammad, I as in Islam, S as in school. Ngayon, nung tinayo namin ang AMIS, kailangan po may pangalan din na ipatupad namin at ipabigay sa SEC, Security Exchange Commission. Nag-isip po kami ng anong pangalan ang pwede namin ilagay. So, unang-una, katulad ng sinabi ko, ito ay nakalagay, buwang kami sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inisip namin anong pangalan malapit sa kanya. So, naisip namin ang Al-Madinatul Munawwara. So, yun po ang kaya na pangalan, Al-Munawwara Islamic School. Al-Muhaymin, protector of protectors, Al-Aziz, the mighty, Al-Jabbar. Ang aming vision ay para makatatag kami ng isang integrated Islamic school na nandoon na ang academic at saka Islamic studies ayon sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito po sa Davao City, kami po ang kauna-unahang integrated Islamic school. Ano po ang aming mission? Ang aming mission ay magkaroon ng isang programa na may pataas ang kalidad ng estudyanteng Muslim, hindi lamang ayon sa English, Mathematics, Science, kundi ang importante ayon sa ating agama Islam. Dito po, naipatupad natin ang isang kasunduan sa peace agreement, ang integration ng Madrasa Comprehensive sa Philippine Educational System. Yan po yung tinatawag na Refined Standard Madrasa Curriculum. Ito po lang ang isang school sa Davao City na mayroon Refined Standard Madrasa Curriculum integrated sa Basic Education Curriculum ng Philippine Educational System. Ang tanong, bakit kailangan ang mga estudyante pupunta sa AMIS? Anong pagkakaiba ng AMIS sa ibang paaralan? Unang-una, sa kaisipan namin, ang pinakaimportante sa lahat ng Muslim ay ang pagsambahayan, prayer. Kahit gaano kang religyoso, pag ikaw ay nasa ibang school, nag-aaral, hindi na po kapag sambahayang ng zuhur at saka asar.
kasi wala dun sa programa nila. Ngunit dito sa Al-Munawwar Islamic School, alhamdulillah, ang lahat ng estudyante ay nakapagsambahayang ng zuhur at saka asar. Ano sa palagay natin ang ating mga kababayan na Muslim? Ano ang reward na matatanggap ng isang parents kung ang kanilang anak ay nagdudua, nagsijikir, araw-araw ng zuhur at saka asar? Pangalawa, dito po, palagi namin tinuturo at pinapatupad ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada Ramadan, kagadagat tinatanong ng mga estudyante, "Sir, kailan ang sighting?" Kasi ginagawa namin yan taon-taon. Pangalawa, yung pagsambayang Eid sa labas. Dahil yan ay sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraming mga kadahilan at saka objective ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan siguro ay may papaliwanag na ating mga ulama. Ano ang mga dahilan niyan? This is who I am, this is me, nothing, everything, can't you see? Itong pagkalabas ng K-12 curriculum, bagong curriculum. Dito yata lang sa Al-Munawwar Islamic School na ipatupad namin ang integration ng K-12 at saka refined standard madrasa curriculum. Dito, alhamdulillah, yung K-12 sinasabi nilang mother tongue. Sa ibang eskwelahan, pag ikaw ay Bisaya, Bisaya ang mother tongue. Sa Maguindanon, Maguindanon. Sa Tausug, Tausug. Sa Marawi, Maranao. Pero alhamdulillah dito, naipatupad natin ang pagkaisa ng lahat. Ang mother tongue natin ay Arabic language. Bakit? Dahil dito, halo-halo ang mga estudyante. May Maranao, may Tausug, may Balik Islam, may Bisaya, may Kagan, lahat-lahat ng iba-ibang tribo na dito. Ay paano natin mabuo at mapag-isa? Yun ay dahil sa Arabic language. Sumulat kami sa DepEd, nakikita kami ng approval. Alhamdulillah, yun ay walang problema. Inshallah, ma-approve nila. Kasi yun din ang kagustuhan ng lahat ng parents. Dahil sabi namin, ito ang ginagamit namin sa lahat ng pang-araw-araw na pagsasalita. Katulad ng Assalamualaikum, Alhamdulillah, Subhanallah. Yan ang sinasabi natin araw-araw sa bahay. At ang pagsasambahayan. Ang ginagamit natin ay Arabic language. Sa K-12 ngayon, sa secondary level, ginagamit nila yung, sabi na mas maganda yung TESDA courses, special course. So naisip namin, mas maganda dito sa atin, ayon din sa agawan natin, may papatupad natin. So ang ginamit namin dito, ang curriculum ng special course sa Arabic language ay interrelated sa Madinatul Munawwarah Islamic School doon sa Malaysia. Ibig sabihin, dito, inshallah, pag nakatapos ang estudyante sa secondary level, ready na siya, qualified siya, pumunta sa iba-ibang foreign country na mag-aral ng anumang kurso ng Islamic Studies. Pangalawa, ang special course dito sa secondary level ay yung Halal Science. Ito po ang bagong kurso na pinapatupad ngayon sa Malaysia. Halal Science, ibig sabihin, pagkatapos ng estudyante, pwede na siyang maging halal inspector at saka halal auditor. May bago kaming programa ngayon to 2014, 3 po. Isa na ang always ginagawa namin, ang libre paral sa mga may hirap, sa mga yatim, at sa mga Balik Islam. Yan po ang tinataguyod namin kasi gusto namin ang mga mahirap ay kapantay rin ng mga may kaya sa buhay para paglaki nila. Ano mang maging doktor na ka, politician na ka, ay sila ay nagkakaisa kasi nag-graduate sila sa isa-isang eskwelahan.
So yan po ang tinataguyod namin, libre paaral, libre libro. Minsan inshallah kung marami kaming sadaka, pati libreng uniforme, at saka libreng pamasahe. So ngayon, iningkayat namin ang lahat ng komunidad magpadala kahit dalawa, isa sa kanila, lalo na ang mga high school. Pangalawa, of course, hindi maalis sa programa namin ang itaguyod ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang moon sighting at saka pagsabayan ng Eid, at saka yung mang sunnah ang kailangan namin may paliwanag sa komunidad. Pangatlo, yung suporta sa imam. Kasi alam namin, ang imam, yan ang dapat amir ng komunidad. Lahat dapat ng kaalaman sa akam Islam, sila ang magpapaliwanag. So, nais po namin suportahan sila sa pamamagitan ng anumang allowances na pwede natin maibigay. Kami po meron kaming tinatawag na financial requirements dito sa tatlong programa. Ay siguro maibibigay din namin sa mga brochure namin, may papakita namin sa inyo dito sa studies namin sa tatlong programa. Isang pamilya lang magbigay lang ng hindi pa aabot ng 10 piso kada buwan. Sa palagay po natin, mahirap ito. Kung tayo magkakaisa, hindi lang po ito ang problema, ang programa na ito may gagawa natin, marami pa. Kasi 10 piso lang isang buwan, text lang natin. Kung tayo nasa labas, siguro 10 piso na isang text. So, ito po ang programa, napakadali po. Hindi ito mahirap, hindi ito pang mayaman lang, kahit ordinaryong mamamayan. At inshallah, kung magawa po natin ito lahat ng programa sa lahat ng Pilipinas, inshallah, lalago po ang akamang Islam natin sa buong bansa. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Ang pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam ay obligatory sa lahat ng mga Muslim. Bakit? Ang kaalaman sa Islam, doon po natin maalam ang kahalagaan ng mundo na ito at lalo-lalo na sa kahalagaan ng ating sa huling araw. Dahil na may kasabihan ang Propeta Muhammad SAW na tayong lahat ay mawala dito sa mundo. Maiwan ang ating mga bagay, lahat ng ating mga kayamanan o ano pang mahalaga sa ating buhay. Kapag ang tao, sabi niya, ay mamatay, naputol ang lahat ng kanyang mga layunin o kagustuhan dito sa mundo. At kung siya ay mamatay, magsama sa kanya ang tatlong bagay. Unang banggitin ko, yung kapag mamatay ang tao, naputol ang lahat, maliban sa tatlong klase. Una, sabi niya, idha mata ibnu Adam inqata amalahu illa min salasin. Awalan, sadaqatul jariyah, ilmun yantafi'u bihi, waladun yad'u lahu. Meaning, kapag ang isang tao ay mamatay, maputol na ang kanyang ugnayan dito sa mundo maliban sa tatlong bagay. Una-una, ang sadaqatul jariyah. Ang sadaqatul jariyah, yan po ay kanyang tulong sa anumang bagay na hanggang ginagamit pa ng isang tao, yan po ay pupunta sa kanyang madilim na libingan o makapunta sa kanyang libingan ang reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang kanyang kaalaman kapag ipanturo niya. Pangatlo, ang kanyang anak na naiwan niya dito sa mundo, na ang kanyang anak ay palaging nagsisimba sa dakilang Allah at maghingi ng kapatawaran sa kanyang nagawa na mga kasalanan at lalo na sa kanyang mga magulang. We got
a lot of positive response from our brothers and sisters who are even non-Muslims. And so far, it is also a landmark in the history of Muslim education in the Philippines that with the coming in of Undersecretary Manaro Suburansing, who was designated by our Honorable Secretary of the Department of Education to implement the so-called integrated madrasa system all over the country, not only in Mindanao, but including the Luzon and Visayas. The impact of this was so much that even our non-Christian brothers now realize that Islam is not that bad, that Islam is really for peace, for unity, for harmony, and for for a love of God. And so, to a certain extent, we do feel that we have indicated certain degree of success in the implementation of this program, because most of our national leadership, even our local leadership, the honorable governors of the different provinces and cities, the mayors, the different directors of the different line agencies. I used to be the president of the directors group in Region 10 and in Region 11. Most of them were really very, very supportive. And for our non-Muslims, we used to conduct even Arabic instruction right in the regional office, where we taught them the basic reading and writing initially, but at the same time we also inject in some values education, Islamic values education. And it is through this that we do realize that we are very much wanting in the so-called dawah. So it is very, very fortunate, Alhamdulillah Rabbil Alameen, because we have brothers and sisters who are doing this, especially our brothers who return to, who reverts to Islam. To prove we only wish to be in your good graces. To Allah belongs everything I call my own. The heart within my body's home, my very soul. To Allah I pray, my everydays lived in His name, and that I someday will reach the place where peace prevails. There is only one